Pinangambahan sa Cagayan de Oro ang pagkalat ng sakit na Nipah virus pero malatrangkasong sangkit lang pala ito. Ang pinagkaiba, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Balik online ng ilang klase sa Cagayan de Oro matapos dapuan ng malatrangkasong sakit ang maraming estudyante. Pinangambahan ding Nipah virus ito na pareho sa kumakalat sa India na mula sa mga paniki ay naipapasa sa ibang hayop tulad ng baboy bago maipasa sa tao. Pero sabi ng DOH, hindi Nipah virus ang dahilan ng pagkakasakit ng mga estudyante sa Cagayan de Oro. Meron lamang po talagang pagtaas ng mga kaso ng flu-like illness. And it's not just happening in Cagayan de Oro. Magkaiba ang sintomas ng flu-like illnesses o malatrangkasong sakit kumpara sa Nipah virus infection. May lagnat yan pareho, pero ang Nipah virus infection, mataas ang lagnat na may kasabay na kumbulsyon at pagdedeliryo. May pananakit ng katawan pareho, pero ang Nipah virus, matindi yan at meron ding matinding panghihina at matinding sakit ng ulo. May sipon at ubo ang flu-like illnesses. Sa Nipah infection naman, pwedeng mapadalas ang tulog at mawala ng malay at bumaga ang utak. Wala pang aprobadong gamot sa Nipah virus, kaya ikinamatay ng marami sa India. 40 to 75% ayon sa aming alam ang maaaring mamatay. Kaya mahirap siyang kumalat, namatay kaagad yung dinapuan niyan. Hindi katulad ng COVID ngayon na nag-umpisang marami-rami namamatay hanggang sa naging mild na lang at mabilis makahawa. Nagka-Nipah virus outbreak na rin sa bansa noong 2014 na ikinasawi ng ilang tao at kabayo sa Sultan Kudarat. Ayon sa isang eksperto, inilalabas ng mga paniki ang Nipah virus kapag nasa-stress, kabilang tuwing nabubulabog ang kanilang tirahan. We've been encroaching into wildlife habitat, converted into agricultural areas for urban development. It's just time na we will be having this close contact with wildlife animals. Bukod sa di pangingialam sa tirahan ng mga paniki, huwag na rin daw itong lapitan o kainin. Kahit sinasabi ng DOH na mabagsik ang Nipah virus, madali naman daw itong pigilang kumalat. Makatutulong daw ang mga nakaugalian na nating panlaban sa COVID-19. Kabilang dyan ang paghuhugas ng kamay at pagfe-face mask kung mahina ang resistensya o may sakit. Bukod dyan, Thoroughly washed the fruits and the food that we eat, especially those that we get from our backyards kasi maraming akong fruit bats dito sa country natin. Huwag kayong kakain ng double dead na karne. para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.